Ayan. Okay na po ano. Ongoing na po yung ating Smart TV. Gumagana na po. Pati yung ano natin, charging natin sa portable fan at 12 volts na electric fan. Ayan. Nakaload na rin yan. Okay. Balik po tayo sa ating small solar setup. Ayan siya mga kadewa no. Gumagana na po halos lahat ng load natin. Welcome back sa aking video tutorial mga ka-DIY. Bali ngayong araw po ay magre-review po tayo ng mga solar parts na nabili natin kay PowMR ng napakamurang halaga. Ayan, bali maganda na po ito pang small solar setup ano, at kung gusto nyo pong bumili nito ay ilalagay ko po sa description ng aking video yung mga link nito. Okay, bali nakabili po tayo kay PowMR ng battery Nana Life PO4 30Ah. Ito po ay nabili ko ng 1,700 pesos at nakabili din po tayo sa kanya ng 35 ampere na MPPT na solar charge controller ng 594 lang po ang presyo. At nakabili din po tayo sa kanya ng solar panel na 100 watts. Ayan. Okay. Bali ang gagawin natin mga ka-DIY, i-check natin tong battery kung kaya ba niya i-load yung TV, electric fan at ilaw. At ipo-full charge natin to no. Aalamin natin kung legit ba yung capacity niya. Ayan. Bali kapag bumili kayo nito, gamitan nyo po ng voucher no, para maamura kayo. Ipapakita ko kayo sa video mamaya kung paano ko siya in-order ng mura lang. Kasi may ginagawa po dito para makabili ng mura no. Pero hindi naman siya life hack. Natural lang siya na ginagawa para mabili lang siya ng mura. Okay? At ite-testing natin kung legit nga ba yung mga parts na nabili natin kasi itong solar panel natin manipis lang yan. Ito kasi mga makabagong solar panel. Testing natin kung okay ba yung mga 100 watts na ganito. Okay, may mabibili pa po kayo na mas mataas pa dito sa solar panel na yan at dito sa battery. May mabibili pa po kayo dito na mas mataas dito, mga 200Ah, 100Ah, ayan, mga 24 volts. Ito po kasi 12 volts ano. At gagamitin lang natin to sa small solar setup natin. At itong natin MPPT na SCC ay susubukan natin tong i-review no. Pero tansya ko ibubukod natin to ng review kasi medyo mahirap to i-review kasi mayroong mga calibration na gagawin dito. Kaya ang mauuna nating i-test itong battery at solar panel. Itong battery pino-full charge ko po muna siya gamit itong nabili natin kay Power Central na pang charge ng Life PO4. Ayan, bali ang po nito, voltage po nito ay 14.6 5 ampere. Maganda na po ito pang charge kahit papaano no. Kung gusto niyo rin bumili nito ay ilalagay ko po sa description ng aking video yung link. Maganda po kasi pang charge yung nabibiling mga charger kay Power Central ano, kaya recommended ko yung binebenta nila. Ayan, wait lang po natin tong ma-full charge at testingin na po natin kung gaano kataas yung capacity niya. Ayan mga ka-DIY no. At yung mga safety device, marami pa pong kulang dito kahit pa paano mga ka-DIY, pero na lang yun, minimal na lang yun. Bibili na lang kayo ng mga breaker ganon at saka inverter kung gusto nyo maglagay ng inverter. Pero mas maganda maglagay kayo ng inverter para magamit nyo sa TV or AC na gusto nyo i-charge. Basta pasok sa inverter no, kasi may computation yon. Hindi kayo pwedeng gumamit ng inverter na hindi nyo kinocompute yung load nyo. Okay? Wait lang po natin itong i-full charge mga ka-DIY. At simulan na po natin i-check yung capacity. At habang china-charge natin to, ikabit na rin po natin yung solar panel natin para ma-check natin kung legit nga ba yung output nito na 100 watts. O kaya mga ka-DIY, kahit di naman legit na 100 watts yan, dahil yung battery natin ay 30Ah lang, kaya naman po niya i-full charge yan kahit papano. Okay, kaya panalong-panalo pa rin kayo dito kahit hindi legit itong solar panel. Pero di pa natin masasabi no, kasi ite-testing pa natin yan mga ka-DIY. At good na good yung presyo ng nagastos natin dito no. Halos 3,000 lang ay nakabili na tayo ng isang set ano. At mayroon na kayong backup kahit papano. Okay mga ka-DIY, bali wait lang po natin to no. At proceed na tayo sa pag-test ng ating battery habang ini-install natin yung solar panel sa buong.
Okay? Okay mga ka-DIY, naikabit na po natin yung solar panel natin na 100 watts na nabili natin kay POWMR, no? Ayan, pinatong ko po muna siya sa solar panel ko na naka-install at ayan, kinabit na po natin yan, ano? Yung MC4 nya. Okay, check po natin sa ano natin kung ano po yung output nito, no? Yan, di po kagandahan yung sikat ng araw pero sana maganda yung test natin, ano? Okay, check na po natin sa ammeter natin kung okay ba yung output nya. Bumaba po muna tayo. Okay mga ka-DIY, ito na po yung output ng ating solar panel na POWMR, ano, na 100 watts. Ayan. Bali may voltage po tayo na 15 volts at 5 ampere yung output nya, no? At yung MPPT po natin na LE-Joy ay kino-convert siya ng 13.6 volts, 5.83 ampere. Ayan. Tapos yung pumapasok po sa battery natin ay ayan mga ka-DIY, 76 watts. Ayan, hindi pa kagandahan yung araw niyan mga ka-DIY, no? At possible tumaas pa po yan kapag ka gumanday sikat ng araw. Kasi po ngayon ay tag-ulan na, no? Tinatimingan lang natin yung magandang sikat ng araw dito sa ating review. Ayan, medyo bumababa kasi hindi po masyadong maganda sikat ng araw. Pero maganda pa rin po yung harvest niya. Para sa akin mga ka-DIY, okay na rin po yung solar panel ng POWMR na 100 watts, ano, kasi umaabot po siya ng 76 watts, hindi pa kagandahan ng sikat ng araw, no? Possible umabot to hanggang 90 watts or 80 kapag ka maganda talaga yung sikat ng araw. Kaya okay na rin yung 100 watts na solar panel na binebenta nila, no? Ayan, no, mga ka-DIY. Kapag umabot ng 6 ampere yan ay makukuha na natin yung rated niya na 100 watts. Pero sa ngayon, ayan, bumababa po kasi siya dahil di po kagandahan ng sikat ng araw. Ayan, pero maganda mga ka-DIY, gamitin nyo na SCC dito ay MPPT na, no, para maganda yung harvest. Ayan, okay. Kaya makirekomenda ko na rin itong 100 watts siya. Bukod sa mura pa ay ano na siya, no, manipis na madali siya i-install. Makabago na po kasi yung mga solar panel ngayon, ano? Panipis na po siya. Ayan, medyo bumaba po siya ngayon dahil umano na naman po yung sikat ng araw. Pero good na good po yung output niya. Okay? Makirecommend na po natin yan. Balik na po tayo ulit sa pagtest ng battery. Okay mga ka-DIY, nakasetup na po tayo at pwede na po natin i-capacity test yung ating battery dahil nakapag-rest na po siya, no? Nakapagpahinga na po siya galing sa full charge niya. Ayan. Bali, kinabit ko na rin po yung FX35 natin na capacity tester. Okay. Medyo ilapit natin yung camera. Ayan, may papaliwanag pa ako sa inyo. Bali, ang nakaset po natin dito sa capacity tester natin na low voltage disconnect ay 11 volts. Ayan, no? 11 volts na mga ka-DIY, no? At pwede na tayo mag-test. Tapos yung yung ampere na discharge na nakaset ay 2.5 ampere. Okay? Bali, kung gusto nyo pag-aralan kung paano gamitin itong FX35 ay meron po tayong tutorial na sa YouTube, ano? Hanapin nyo na lang po sa aking playlist at magagamit nyo na rin po ito. Okay? Pwede na rin po natin start yung ating capacity testing. Ayan mga ka-DIY, start na po natin. Ayan, starting na tayo mga ka-DIY, no? Tansya ko aabotin to ng mga 12 hours bago matapos yung capacity testing natin. Ayan, balikan na lang po natin ito pagkatapos ng 12 hours. Pero kung magka-problema sa ating tester ay ipapakita ko rin sa inyo, no? Ayoko nang may tinatago sa inyo, ano? Kaya kapag nagkaroon ng problema ay i-update ko kayo. Okay, pero ang tansya natin dito ay 12 hours matatapos yung ating capacity testing. Okay, balikan na lang po natin. Okay mga ka-DIY, after 10 minutes yata ay nag-trigger po yung over temperature protection nya. Ayan, huminto yung ating ilapit natin camera. Huminto yung ating tester. Ibig sabihin, nagiinit po masyado yung ating tester. Ngayon, ang kailangan natin gawin ay magbawas po tayo ng ampere, no? Bali, ang nakukuha pa lang po nating capacity ay wala pa pong 1 Ah, ano? Ayan.
Tumagal pa lang po siya ng 16 minutes. Nag-trigger po yung ating over temperature protection. Ngayon, bawasan po natin yung ating current para mas bumaba po yung watts niya at hindi masyadong mag-trigger. Mga 2.2 siguro mga DIY. Ngayon, start po natin ulit. Ayan mga DIY, starting na po tayo ulit, ano? At ang ating discharge ay bumaba na po ng 29.19 watts. Ayan na po yung discharge natin. Tapos, ito na po yung capacity. Mas tatagal pa po itong ma-discharge mga DIY, no? Hindi lang 12 hours, mga 14 hours na siguro ito bago tumatapos. Ayan, balikan po natin ulit. Update ko po ulit kayo kapag nagkaroon ng problema na naman. Ayan, continue po tayo ulit sa pag-discharge. Okay. Okay mga ka-DIY, update po sa dini-discharge natin na battery, no? Bali, naka-harvest na po tayo ng 18.49 AH. Ayan, bali running na po ito ng halos 8 hours. Ayan. At meron pa po tayong 13 volts, ano? Medyo matagal-tagal pa to mga DIY. 8 hours pa lang at meron pa tayong 13 volts, ano? Okay, bali ang estimate natin dito ay 12 hours hanggang 14 hours bago matapos. Ayan, diretso lang po tayo ulit. Nag-update lang po ako. Okay mga ka-DIY, tapos na po yung capacity testing natin na ginawa dito sa ating nabili na battery kay PowerMR na LiPo430AH. Ayan. Ito po yung resulta. Lapit natin tong camera. Ito siya mga ka-DIY, oh. Bali ang resulta, ito po yung nakuha natin. 29.08 AH, ano? Yan po yung total ng capacity na nakuha natin. Mataas yan mga DIY, no? Kaya hindi po natin nakuha yung 30 AH dahil hindi po natin isinet to ng 10 volts na hindi natin sinagad. Kasi nag-aalala ako sa battery baka masira agad. Kaya hindi natin sinagad siya ng cut off niya ng 10 volts. Kaya hindi natin nakuha yung 30 AH. Pero may natitira pa tayong laman ng battery, no? Kaya possible sakto talaga to na 30 AH. Okay mga DIY, legit talaga siya, no? Bali stop na po natin yung capacity testing. Tingnan natin kung ilan yung natirang voltage. Ayan na lang po yung natirang voltage sa kanya mga DIY, 10.78. Sinet natin ng 11 yan. At yan na lang po yung natitira na voltage. Kung isinagad po natin ng 10 voltage yan ay sure, makukuha na po natin yung 30 AH. Ayan. Okay po ba? Kaya legit itong battery na nabili natin kay PowerMR. Recommended na rin po natin yan kasi halos nakuha natin yung capacity talaga niya na 30 AH. Ngayon, ang next natin, i-charge muna natin ulit ito sa ating AC charger, no, para ma-full charge siya. At i-testing naman po natin siya sa ating mga appliances, sa TV, electric fan, gano'n, tas mga ilaw. Okay? Doon po muna tayo bago natin to subukan buksan para makita natin kung anong cell yung laman niya. Yan, charge ko po muna ulit. Okay? Okay mga DIY, naka-setup na po yung ating battery sa ating small solar setup. Ayan. Okay, bali yung charger na ginamit po natin dito, yung LG natin. Ayan. Tapos eto na po siya, no? Nakakabit na po yung positive, negative. At charging po tayo ng 124 watts, 9 ampere. Yan po yung pumapasok ngayon sa battery natin, ano? Bali, hintay lang po natin ito ma-full charge bago natin testingin sa ating mga load. Ayan, ligtas daw ba yung 25 watts sa ating battery at 9 ampere. Ligtas po yan mga DIY, no? Kasi ang kaya po ng ating battery ay halos nasa 30 ampere. Ayan, no? Okay, yung continuous current niya halos nasa 30 ampere. Kaya wala pa po tayo sa kalahati. 9 ampere lang po yan. Kaya goods na goods yung ating charging, ano? Ayan. Bali, hindi po ito yung PowerMR na solar panel na ginamit ko. Ibang solar panel po ito. Bali, ito po ay 200 watts. Pero yan lang po yung output niya kasi
mapo-full charge na po yung ating battery. Malapit na po ma-full charge yan. Yan yung 200 watts. Bali 100 watts kanina ay binunot ko na po kasi meron po talaga akong solar panel na naka-install. Yung po muna yung gamitin natin. Ayan, wait lang po natin ma-full charge yan at i-testing na po natin. Bali ang ite-testing natin, ayan, meron po tayong tatlong ilaw dito. Isang 10 watts, 5 watts, 5 watts, at saka charger. Ayan, meron tayo. Tapos dito natin isasaksak yung electric pan natin na 12 volts. Tapos meron po tayong, ayan, inverter. Pagaganahin po natin yung ating TV. Okay. Wait nyo lang mga ka-DIY, at babalikan ko kayo. Hintayin ko lang siya ma-full charge. Possible na full charge na po ito maya-maya lang. Okay. Okay mga ka-DIY, punta na po tayo sa testing ng ating battery na nabili kay PowerMR na LiPo 430AH. Ayan, naka-install po siya sa ating small solar setup na may output na 12 volts at inverter na 1000 watts. Ayan, yung peto natin. Okay, bali good na good pa yung peto natin na yun, 1 year na po siya mahigit at okay pa. At ang naka-install po sa atin na solar charge controller ay itong LE-Joy. Yan po muna yung ginamit natin. Tapos ito po yung ammeter natin. Dito po tayo magche-check mamaya ng mga load. Tapos ito po yung battery natin. Halos full charge na po siya mga ka-DIY. Dahil yung sinet po natin sa ating LE-Joy ay 4.2 lang. Goods na po yan. Hindi ko lang po sinasagad kasi gusto ko mas tumagal pa yung battery. Ayan, bali magsimula na po tayo sa ating load. Bali ang unang pagaganahin natin yung ilaw natin na mga 12 volts. Ayan, meron tayong ammeter dito. Paganahin natin. Meron tayong 10 watts at dalawang 5 watts. Kaya check muna natin tong 10 watts natin. Check muna natin to mga ka-DIY. Ayan, 10 watts yan. Dagdagan natin ng 5 watts. Ayan, dalawang 5 watts. Bali 20 watts po yung magiging load natin. Okay, ayan, 19.7. Good na yan mga ka-DIY, patayin din po pala natin yung ating solar panel para makita natin kung kaya nga ba ng ating battery yung ilo-load natin. Ayan, patay na po yung ating SCC, goods na yan mga ka-DIY. Bali ang support na lang po dyan ay yung battery. Yan na lang po gumagana dyan. Tapos ito po yung voltage ng ating battery. Unti-unting bababa po yan, pupunta po sa ating resting voltage. Ayan, bali ang unang load na inilagay natin ay pinagana natin yung mga ilaw natin na tatlo. Yan, isang 10 watts, dalawang 5 watts, kaya 20 watts yan. Ngayon ang next naman po na pagaganahin natin, ayan, halos 20 watts meron din po tayo dito. Dito kasi lahat ng load makikita nyo. Okay, meron tayong halos 20 watts. Sunod na pagaganahin natin yung phone charger natin. Ayan, tapos magcha-charge din tayo ng turbo fan. Paganahin na po natin yan. Tingnan natin kung ilan na i-load natin. Ayan mga ka-DIY, halos meron na tayong 31 watts na load. Okay. Bali ang sumunod naman po ay yung 12 volts natin na electric pump. Pagaganahin na rin po natin yan. Ayan, gumagana na po yung ating 12 volts na electric fan. Kaya ang total load natin ngayon ay 54 watts na mga ka-DIY. Pataas na ng pataas, At ang sumunod na pagaganahin natin ay yung ating inverter. Ayan, naglagay po ako ng extension para makita nyo na isasaksak talaga natin yung TV. At pagaganahin natin talaga yung pinaka TV. Smart TV po yun. I-on na po natin yung ating inverter. Ayan mga ka-DIY, naka-on na po yung ating inverter. At yung load natin ay nasa 68 watts na. Ngayon i-on po natin yung ating TV, Okay. Hanapin ko lang po yung remote. Ito. Yan, bali ang nakasaksak po dito sa ating inverter na nilagyan ko ng extension ay yung TV. Ayan, nag-charge din pa wala ako ng electric fan na portable, Okay, on na po natin yung TV natin na smart TV. Ayan mga ka-DIY. Pataas na ng pataas yung ating load at titingnan natin kung kaya ba ng ating battery, yung ganito kataas na load. Okay, on lang natin. Ayan, okay na po, ongoing na po yung ating smart TV. Gumagana na po pati yung natin
charging natin sa portable fan at 12 volts na electric fan. Ayan, naka-load na rin yan. Okay, balik po tayo sa ating small solar setup. Ayan siya mga ka-DIY, no? Gumagana na po halos lahat ng load natin. Ayan, nakapatay yung ating LED Joy na may 100 watts, ay 200 watts na solar panel. Nakapatay po yan para makita nyo yung battery natin kung kayang-kaya ba talaga yung mga load natin. Ayan mga ka-DIY, meron po tayong load na halos 100 watts, ano? 95 watts yan mga ka-DIY. Mataas na yan mga ka-DIY, oh. Tingnan mo, kayang-kaya ng ating battery. Ngayon, gaano daw ba tatagal yung ating load sa 95 watts na yan? Ngayon, mag-compute tayo ng mga ka-DIY. Kailangan kuha lang po ako ng ating calculator. Ayan. Bali, ang battery po natin, meron po tayong nominal voltage na 12.8 volts. Ayan, times po natin sa capacity ng ating battery na 30 Ah. Ayan, may makukuha po tayo na 384. Ngayon, dahil susunod tayo sa DOD, tatimes po natin to sa 0.8. Kailangan po sumunod tayo sa DOD mga ka-DIY para mas tumagal pa po yung battery natin. Ngayon, nakuha na po natin yung total watt hour ng ating battery. Ngayon, i-divide po natin yung total load natin na 95 watts mga ka-DIY. Ngayon, divide natin yung 95 watts. Ayan, meron po tayong 3 hours na mapapagana yung ating mga load ng sabay-sabay. Ayan mga ka-DIY, no? Napakalakas ng ating battery. 3 hours mong magagamit yung TV nyo. At mga ilaw. Napakadaming ilaw nyan mga ka-DIY. 3 ilaw. Tapos nagcha-charge ka pa ng cellphone at saka turbo phone. Napakataas na load yan mga ka-DIY at mapapagana mo ng 3 hours. Ang kagandahan pa dito mga ka-DIY, kapag kaaraw, only TV ka at ilaw at saka phone charger. Kasi habang full charge yung habang nagcha-charge yung ating battery ay pwede mong gamitin yan habang nagcha-charge. Kasi mataas po yung solar panel natin, okay? Bali kapag gumamit kayo ng ganitong battery mga ka-DIY, taasan nyo po yung watts ng inyong solar panel para kahit nagcha-charge sa araw ay magagamit nyo siya mga ka-DIY. Hindi lang 3 hours yan tatagal mga ka-DIY. Kasi mayroong suporta ng solar panel. Ngayon sa gabi para mas tipid mga ka-DIY, wag na po kayong wag nyo na pong damihan yung ilaw. Kumbaga bawasan nyo lang kung ano yung mga kailangan nyo na load, yun lang gamitin nyo, no? Wag na rin kayo mag TV para mas magamit nyo yung ilaw kasi yun po pinakamalaga. At yung 12 volts na electric fan. Ngayon patayin natin yung ating inverter. Patayin natin yan kasi pagka ilaw at saka electric fan lang po pagaganahin nyo, ayan, ang total load nyo lang ay 40 watts. Ayan mga ka-DIY, 40 watts lang. O ngayon, gaano katagal yung 40 watts kapag sa gabi mo ginamit? Computein natin mga ka-DIY. Ngayon, 307. Yan po yung ano natin hindi, pakita ko sa inyo buo, baka malito na naman kayo 12.8 times capacity, ayan, times natin sa DOD na 0.8, i-divide naman natin sa 40 watts. 7 hours mga ka-DIY, makakasurvive kayo ng 7 hours kapag 40 watts yung load nyo. Mas mababang load mga ka-DIY, mas matagal nyo gagamitin yung inyong battery. Ayan, 3 ilaw yan. Kung bawasan nyo pa po yan ng dalawa at ang load nyo na lang ay 30 watts, ayan, mas matagal nyo paggagamitin yung battery natin mga ka-DIY. Ngayon 7 hours lang po ang estimate natin, pero nakabase lang po yan sa DOD. Ngayon kung isasagad nyo yan mga ka-DIY, mas matagal nyo paggagamitin kapag gusto nyo i-0 volts talaga yung inyong mga battery. Mas matagal nyo gagamitin yung inyong battery. Tinuruan ko yung compute, pero ang recommended ko kapag sa araw, gamitin nyo siya ng gamitin basta mataas yung solar panel na in-install nyo. Ayan mga ka-DIY, no? At good na good yung ating testing sa ating POWMR na LiPo4. Para mas tumagal po ito, sundin nyo po yung DOD mga ka-DIY, kasi marami pong nagreklamo dito na mabilis daw masira. Pero ang sikreto lang dito mga ka-DIY para tumagal ay alagaan nyo sa DOD. Yun po ang pinakamalaga mga ka-DIY. Kasi yung iba nating mga ka-DIY dyan, gamit lang ng gamit, di po marunong
mag-compute ng DOD at di nila alam yung process para pahabain yung buhay ng battery, kaya mabilis nilang nasisira yung kanilang mga battery, no? Pero kapag may alam ka sa computation ng DOD, ayan, pinakita ko naman sa inyo, kahit anong capacity niyan, kaya nyo nang computein, ano? Ay maalagaan nyo mabuti yung inyong battery. Ayan mga ka-DIY, no? Ngayon, ang sunod natin mga ka-DIY dito ay ituturo ko po sa inyo kung paano i-orderin itong mga solar parts na mura kay PowMR. Ayan. Okay? Balik na po natin ulit yung mga load natin dito at saka yung charging natin, ano? Para makapag-charge pa po ulit si PowMR at magamit ko sa gabi. Okay. Maganda kasi gamitin to sa gabi mga ka-DIY, no? At dalawa yan, meron pa akong isang battery dito na DIY. Dalawa na yung backup battery ko. Ayan, punta muna tayo sa ating place, ano, kung saan tayo mag-explain ng paano orderin yung mga ganitong parts na mura lang. Ayan, set up po muna tayo ulit. Okay? Okay mga ka-DIY, bago ko po pala sa inyo ito kung paano mag-order ng mga murang solar parts kay PowMR, ay buksan po muna natin yung battery na to para ma-check natin kung legit nga ba na LiPo4 yung laman nito na cell. Ayan, muntik natin makalimutan na buksan to, no? Pero naalala natin, kaya ngayon ay buksan na po natin. Ngayon madali lang to buksan mga ka-DIY, no? Pinadaanan ko lang siya ng blade dito, tinungkab ko lang siya. Ayan, madali lang siya buksan kasi malambot pa yung sealant niya na nilagay kasi bago lang ito, no? Ayan, pagkabukas nyo, ayan kagad yung bubungad sa inyo mga ka-DIY. BMS at yung battery na ginamit dito. Ayan siya, no? Bali cylindrical na LiPo4 yung laman niya. Ayan, di lang masyado makita sa camera pero yan siya, no? Bilog na napakalalaki, no? Mas maganda yata ilabas natin. Sige, subukan natin to ilabas mga ka-DIY para makita nyo na mabuti. Yan. Puti natin. Okay mga ka-DIY, nailabas na po natin yung battery cell na ginamit ni PowMR dito sa 30AH na LiPo4. Ayan, eto na siya, no? Ingat lang kayo, no? Baka magdikit yung positive negative ay magi-spark po yan. Possible may masira dyan kapag ka nagdikit yung positive negative. Kaya mag-iingat kayo. Ayan siya mga ka-DIY, no? Malalaking LiPo4 yung ginamit niya dito na cylindrical. Okay, iba itsura niya, no? Ngayon lang ako naka-encounter ng ganito na LiPo4. Tapos, ito yung BMS niya mga ka-DIY. Bali ito ay ayan, nakasulat naman dyan. Teka, pasahin natin. Ayan, 4S 30 ampere. Ayan, legit siya na 30 ampere mga ka-DIY. Yung kaya ng BMS na to ay 30 ampere sa discharge at 30 ampere din sa charging. Ayan. Tapos pwede nyo siyang palitan mga ka-DIY. Kung gusto nyo palitan ay pwede, no? Kung may mga BMS kayo na original at gusto nyo gamitin yon at gusto nyo palitan yan, ay okay lang, ano? Basta goods na goods yung ipapalit yung BMS. Ayan. Tapos check po natin yung mga battery cell na to kung balance siya. Pero alam ko hindi siya balance, ano? Yung kasi ang issue ng 30AH na to na nabibili kay PowMR, hindi siya balance. Pero madali lang siyang lagyan ng balancer. Ayan. Maggagawa po tayo ng tutorial ng paglalagay ng balancer, no? Ibubukod natin yun. Pero ngayon, check po muna natin yung mga cell dito kung ilang volts siya. Ito po yung positive, ito yung negative, yung pinakagitna niya. Okay? Ayan, 3.37, 3.37, 3.36, 3.45, 3.40. Ayan, kung napansin nyo kanina, nag-spark dito. Napagdikit ko kasi yung dito, no? Naidikit ko yung cell na yan, no? Kaya nag-spark siya. Pero mag-iingat kayo mga ka-DIY, no? Okay? Ngayon, ang next natin ay ituturo ko na sa inyo yung pag-order nito, kung paano siya ma-order ng mura kay PowMR, no? Hindi po yung secret mga ka-DIY, no? At madali lang naman siya. Okay? Setup na po tayo. Babalik ko lang to sa box niya at go na po tayo sa tutorial kung paano to orderin ng mura. Okay? Okay mga ka-DIY, tuturo po sa inyo kung paano mag-order kay PowMR ng mga murang solar parts. Ayan, hindi po ito sikreto, no?
At marami na pong gumagawa nito. Ayan, ito yung unang nabili natin na battery. Ayan, nabili natin siya ng 1,700. Tapos yung nabili nating solar panel, ayan, 808 lang po natin nabili. Tapos yung solar charge controller, ayan, hanapin ko lang. Medyo matagal ko na kasi siya nabili, pero mura ko lang siya nabili, no? Nabili ko lang po siya ng, ayan, 594. MPPT na po yan. Okay. Bali, malaki po kasi yung discount na nakukuha ko kapag ka ganito po yung ginagawa ko. Ayan, totoo ko na sa inyo, mga ADR, no? Ito po pala yung isa nating order na iniintay ngayon na dumating, ano? Ayan, naka-order po tayo ulit ng isa pang battery na 1,365 lang yung halaga. Bago po dumating yan, 1 month po yung iintayin nyo, no? Para dumating yan. Kasi pre-order po yan. Okay, ito po sa inyo kung paano. Ngayon, dapat po may Lazada kayo na apps, ano? Sa Lazada po kasi ito. Okay. Ayan, dito sa Lazada apps, mga DIY, pupunta lang po kayo sa home at hanapin nyo po yung earn coin. Ayan, click nyo lang po yan. Ayan, pagka-click nyo yan, claim nyo lang po yan, ano? Ayan, mag-ipon po kayo ng coin. Ayan, no? Ayan na po yung naiipon ko. Nakakaipon na ako ng 7,975 na coin. Mabilis lang po mag-ipon dito kasi ayan, may gagawin ka lang dyan. Sample, eto. Magbabrowse ka lang naman. May 30 coin ka na makukuha. Ayan, mag-open ka lang ng tatlong item. May 30 coin ka na makukuha dyan. Tingnan mo mga ADY. O, ayan, no? Nakakuha ka na. Ayan, no? Claim. Congratulations. You earn 30. Yan lang, gagawin nyo lang po yung mga quest na yan, makakuha na po kayo. Mabilis lang po makaipon dito ng coin. Ayan, pagka ipon nyo ng mga coin dyan, eto naman po, ito naman kayo sa egg. Dyan naman po sa egg, claim nyo lang po yung mga voucher. Ayan, pwede po kasing maging applicable yan sa mga order nyo, do. At madadagdag yung voucher na yan sa ino-order nyo. Ayan, claim nyo lang na i-claim. Lahat ng pwede i-claim, mga ADY, claim nyo. Ayan, balik na tayo ulit. Tapos, lagi nyo lang tatandaan, mga DIY, dito po kayo sa area ng coin o order. Hindi po pwede sa iba kasi wala pong mag-applicable na ano dyan, na coins, ano. Hindi po, ano yung voucher, gagana. Bali, dyan po kayo palagi papasok sa coins. Ayan, dyan, mga DIY, malinaw. Dyan lang po kayo mag-order. Wag po kayong order sa ibang platform nya. Basta dito lang sa coins area. Ayan. Sample po ito, hanap tayo ng battery ng PowerMR. Ito. Ayan mga DIY, ang presyo ng PowerMR na battery na tinitinda nito ay 2,776. Ngayon, punta po muna kayo sa shop niya kung may pinamimigay siya na voucher. Silipin nyo lang po muna kung may voucher siyang pinamimigay. Ayan, kagaya niya, no? I-collect all nyo lang po yan. Okay? Collect all nyo lang yan, ano, mga DIY, kasi pwedeng mag-applicable din yan sa o-orderin nyo. Follow nyo na rin para ano. Ngayon, ang presyo ng battery na tinitinda niya ay 2,976. Ngayon, i-buy nyo yan. Piliin nyo yung 30Ah. Ayan, mga DIY, ang laki ng discount kaagad, oh. Ayan, oh, di ba? Bali, mabibili nyo na lang po siya ng 2,304. Pero ang presyo niyan, yung legit na presyo niyan, 6,000. Ayan, mga DIY, 6,600. Ayan. Okay, mas malaking discount po yung makukuha nyo kapag ka may event po si Lazada, no? Okay, ganun lang siya. Tinan mo, 2,976. Tas nung in-order natin kanina ay maliit na lang siya, no? Laki kasi ng discount kapag ka inano nyo, ayan, no? 2,3. Mas malaki discount niyan, mga ADY, kapag ka ang date po ay 66778899. Diyan po siya, no? Pero pag 1530, maliliit lang po yung voucher na binibigay niya. Okay? Ganyan ko lang po siya ino-order at mag-iipon lang po kayo ng coin, ano? Kasi ako nag-iipon lang po ako ng coins. Tapos kapag ka promo na, doon ko na po siya binabanatan ng voucher. Kaya napakamura lang po umorder, no? Kapag ka dito ka sa Lazada umorder ng battery ni PowerMR. Okay? Madali lang siya, mga kadewa, no? Basta ipon lang kayo ng mga coins at makakarami kayo niyan. Okay, try natin maghanap ng
Shop na Pau MR talaga. Ayan. Ito, shop ni Pau MR yan. Napakamahal ang battery talaga kapag ka walang ano. Pero pagka may discount, ayan, no? Ito, mahal dito. Basta sa coins area lang po kayo pipili. Ano, huwag po kayong pumili dyan sa labas. Ayan, kasi ako nag-search lang ako. Basta pagka pipili kayo, dyan lang po sa coins area. Para mag-applicable yung coins. Ayan, no? Try natin to. Kung magkano. Ayan, 930, no? Pero pagka binay mo yan, tinan natin. Pagka binili mo yan, ayan, 600, ano na lang, oh. 680 na lang, mga ka-DIY, oh. Ang laki ng discount. Hindi pa na-promo yan, ano? Pagka na-promo yan, mga ka-DIY, mas mura nyo pa mabibili yan. Ayan, napakaganda nitong tinuro ko sa inyo, no? Napaka-legit nito. Yan lang po yung ginagawa ko, kaya nakaka-order ako ng mga murang solar parts kay Pau MR. Okay? Ayos ba, mga ka-DIY? Marami pa kayong mabibili dito na mura, no? At sabi ko nga po sa inyo, kapag ka-promo ay nagbibigay sila ng halos 50%, 60%. Okay, tatandaan nyo lang po yan sa promo date, ano? 66778899. Ayan. May malalaking promo po si Lazada dyan. Kaya makakuha kayo ng 50%, 60% sa mga solar parts. Okay? Hanggang dito na lang po muna yung review natin, mga ka-DIY, na. Bali yung i-review natin na SCC ay ibubukod ko po kasi yung kasi medyo mahaba-habang paliwanagan yon kasi marami pa po tayo i-setup doon. Ayan. Sana may natutunan kayo sa aking maikling video at huwag nyo po sana kalimutan suportahan ang aking Facebook page at YouTube channel. Kaya huwag nyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video at tutorial. Yun lamang po. Maraming salamat!